we're talking about challenges, there's also many achievements na nagawa mo during your 15 years. Wow! At minsan, alam mo, minsan nga nakakalimutan ko yun eh. Oo. Yung ibang tao pa talaga yung alam mo yun, na nagre-remind sa akin. Siguro, dahil sa dami ko rin ginagawa, alam mo yun, syempre ngayon, may 2 anak na ako, may asawa na ako. So, dumarating yung time na yung priority ko talaga nasa family ko. So, minsan, pagka may mga oras na siguro, pag napanghihinaan ka ng loob, may mga tao talaga na nagre-remind sa'yo na, huwag kang ganyan. Kasi, sa 50 years, ang layo na rin na narating mo kumpara sa kung paano ka nag-umpisa. So, magandang bagay yan kasi may mga tao na nagpapaalala sa akin na worth it talaga yung paghihirap ko bago ako napunta rito. And worth it talaga yan natin. But Yes. from looking back sa journey mo, we now look forward. Ano pa yung mga nilook forward mo sa journey Ang mo? nilook forward ko, maraming songs pa, mga original songs na magawa. And of course, kasi sobrang gusto ko talagang makakolab ang maraming artists, ang maraming songwriters. And ako naman, lahat yan, ipinapaubaya ako na kay Sir Jonathan. Nakatingita lang si Sir Jonathan. Kay Sir Jonathan panalo. Kasi kami ni Sir Jonathan, alam mo din, sobrang honest kami sa isa't isa. Lahat ng mga ginawa naming trabaho, lahat ng mga songs na ginawa namin, pag ayaw niya, sabihin niya sa akin. Pag ayaw ko, sabihin ko sa akin. Oo. Ganun lang. Kasi pahirapan pa namin yung Totoo sarili naman yun. namin, di ba? Oo. And siguro, ang daming magagaling na singers talaga ang nakikita ko kahit sa online. So siguro, ang nilook forward ko din, yung through my songs, mabigyan natin sila ng maraming inspirasyon pa. Yes, kasi yun yung importante sa akin. Gusto ko lahat ng mga ginagawa kong kanta, nakikita ng mga listener yung sarili nila doon. Totoo. And that you have with your music, ate. Kaya thank you din. Yes, Jen. Thank you so much, my much. friend. Thank you, my friend. But syempre, ate, kanina ka bang sinasabi, you've been mentioning kanina yung mga pangarap, mga dreams. And I'm sure you've achieved so many dreams sa career mo na 15 years. But what other dreams have you been dreaming of to achieve in the future? Siguro, eto kasi, aside sa singing, talagang pangalawang minahal ko po ang pag-arte. Hindi naman na to bago sa iba, pero siguro may mga hindi pa nakakaalam. Dream ko talaga na maging best actress. Wow! Yes. Kasi sabi nga nila, di ba, kapag mangangarap ka, dapat lakihan mo na. Totoo yan. Totoo yan. If may dream role ka na gusto mong gawin, ano yan? Superhero. Wow! Yes. Anong superpowers mo? Ang superpower ko, anong gusto mo? Gusto ko? Hindi, kasi gusto ko. Ikaw dapat! Ikaw dapat ituloy. Anong gusto mo? Siyempre pag napanood mo yun, ay, hindi sinabi ko hindi. Dapat ganon. Kasi siguro ang superpower ko. Kasi may mga nakakausap po akong mga directors na gusto ko rin maka-work. So, nahahappy ako pag sinasabi nila sa akin na, alam mo, Angeline, bagay sa'yo ang maging superhero. Talaga direct, nakikita niyo ako, na-imagine niyo po ako bilang superhero. Pero kasi bata pa lang ako, mahilig na ako manood ng mga ganyang klase Superhero movies. ng movies. Oo. Hollywood, lahat dito sa atin. So siguro ako ang pinaka gusto kong role bilang superhero, yung superpower ko, lahat ng mga may sakit gagaling. Wow! Yes. Ang ganda ng Alam mo kung bakit? Bakit natin? Kasi na-experience ko yan kay Mama Bob, ang mahal ng mga binabayad namin sa hospital. So kapag wala kang pera, hindi ka agad magagamot. So gusto ko, kay superhero Angge, Oo. lahat ng may sakit gagaling. Wow. Kahit kapag broken-hearted ka. Walang Wow. takot doon. Ba't mo ako tinuturo pag sinabi mo broken hearted, ate? Nabili ko lang. Nabili ko lang. Biro lang. Biro lang, Je. Hindi, pero siyempre ima-manifest talaga natin. Yes, oo naman. Ate, pero siyempre ate, kailangan natin bagitin to kasi balita ko, you are going to graduate college, di tama ba? OMG! Oo, you are going to graduate. Bagitin natin yun, hindi biro. Oy, ba't umalis? Dito ka lang! Kailangan natin bagitin yun, ate, kasi hindi biro yan. Pinagsabay mo yung trabaho mo sa industry. Teka lang, bakit alam niyo yan? Wala, may Bakit alam niyo to? Ha? Bakit alam niyo to? Sino Wala. nagsabi nito? Siyempre.
gagawin ko po ng paraan. Pero kamusta ate balancing both of that at the same time? Grabe, pinawisan. Pinawisan sa nung Kasi wala, Jay, Ha? seryoso, walang nakakaalam. Uy, sinabihan lang ako. Walang nakakaalam nun. Hindi, but we should Pero embrace kasi- that and we should acknowledge that din eh. Kasi kagaya nga ng sinabi ko kanina, Jay, di ba? Oo. Ang pagtupad naman ng mga pangarap natin ay walang pinipiling edad. Totoo. So kahit wala na si Mama Bob, ito yung pangarap niya for me na hindi ko nabigay. Kung matapos kong college. Yes. Eh, Kaya tama ba? tinawag init, di ba? Di ba naman siya ang aircon? Pero tama ba? Bachelor of Science in Science, Business yes. Administration Business. and major in Marketing Management. Yes. From Immaculada Conception Immaculada College. Conception, yes. Wow. So, sa lahat ng mga prof ko dyan, kung nanonood po kayo, thank you very much po sa pasensya nyo sa akin. Pala pa natin si Ate Agay doon. Kung lagi akong late mag-submit ng lahat ng mga kailangan nyo, pasensya na po kayo kasi ang dami ko talagang pinagsabay-sabay nung panahon na yan. At yun lang yung prayers ko noon. Sabi ko, Lord, matapos ko lang to. Alam niyo naman pangarap to ng Mama Bob para sa akin. So yun yung talagang, ay nako. Yun lang po. And alam nyo kasi, dati parang nagdadalawang isip ako kung kakayanin ko ba or itutuloy ko po yung pag-aaral. Kasi nga po, dahil hindi ko rin alam kung anong schedule na meron ako kapag may out of town, may out of the country shows. So parang doon ako nahirapan. Pero sabi ko kasi pag gusto mo talaga, magagawa mo. Totoo yan. Pag gusto mo at determinado kang gawin, magagawa mo talaga. And kaya ito po yung course na pinili ko kasi nag-iisip na rin ako syempre bukod po sa pagkanta, bukod sa pag-arte, minsan pag nabibigyan po ako ng chance, gusto ko rin talagang makapag-umpisa ng business na gusto kong gawin. Like para sa amin ni Nonref, para sa family ko. Yun yung gusto kong gawin talaga bukod sa singing. Wow. Kung gusto mong gusto mong makishare. Pag-usapan natin ngayon. Pero syempre ate, graduating college, you're 15 years in the industry, those are one of the many things that we are celebrating here today. Kaya thank you so much Yes, Jen, for salamat. reminiscing sa 15 years Ang dami mo. natin kailangan i-celebrate. Alam nyo, everything na nangyayari sa atin, dapat i-celebrate natin. Totoo yan natin. Pero syempre, before we officially move on to the contract signing proper, there are some very special people that like to send their heartfelt messages para sa'yo. Kaya naman everyone here, let's all watch this. Kasama kami, lahat ng tao na nagmamahal sa'yo. So, congratulations, and magkita tayo sa either sa vlog mo, sa mga post mo, sa mga ginagawa mong nakakatawang bagay. Basta nandito lang kami lahat para sa'yo. So, cheers and congratulations. Love you. Hi, Andre! Wow, 15 years! Grabe, milestone yun ah! Naalala pa kita nung bata ka pa. Sa Star for a Night, you were only 13 when you started. Eric, Kuya Enchong, Sir Ogie, Ate Reg, Ate, I want to ask you, Yes! how does it feel hearing those words? I'm so blessed. I'm so grateful. I'm Angeline. Hindi, nakakatuwa. Nakakasaya ng puso na, alam mo yon si Eric, si Ate Kyla, si Enchong, and of course si Miss Reg. Kasi lahat yan talagang malapit sa akin. Alam mo yon yung kapag sila ay talaga yung pinag-uusapan, hindi pwedeng, hindi ko, hahayaan ko lang. Oo. Kumbaga, si Miss Reg kagaya nung sinabi niya nga kanina, totoo yun eh, nagkaroon kasi ako dati ng parang altar niya sa Okay. kwarto ko. Sa sobrang paghanga ko sa kanya bilang isang singer at bilang isang tao. So, yun yung pinaka, hanggang ngayon, pag nagpa-flashback sa isip ko, parang grabe. Tapos ngayon, nagbibigay siya ng message sa akin, diba? Nakakatuwa na yung ultimate idol mo proud sa'yo. And si Eric naman, ang dami na rin kasi namin pinagsamahan talaga ni Eric. Si Ate Kyla and si Encho. Well, Ate, these messages are a reminder of the people who continue to support you throughout your career Yes. sa mga years to come. Yes, thank you po, Ate Kyla, kay Encho, and kay Miss Reg. Salamat po. Yes, and syempre without further ado, we will now begin our contract signing proper. Kaya naman everyone, so watch this.
And siguro kung meron pa po ako isang dream na gustong magawa, yung maka-duet po si Ariana Grande. Tsaka si Miss Mariah Carey. Miss Mariah. Yung mas baka Baka natin yan. Aray ko. At syempre, alam nyo guys, bukod sa Star Music Family, ang dami ko pa pong gustong pasalamatan ang Star Magic Family ko, Direk Lore, naninong namin ni Nonre. Maraming salamat po, Direk. Kay Tita Cory, kapag may problema po ako, si Tita Cory ang solusyon. Hindi, isa po siya, parang si Sir Rocky ang nilalapitan ko talaga pag may mga bumabagabag po sa damdamin ko. Sino pa po ba? Marami po. Sir Carlo, thank you very much po. Si LK, sa lahat ng oras na nagre-reply kayo sa mga text messages ko, kahit madaling araw. Ma'am Joyce, of course, si Ma'am Joyce, guys. Si Ma'am Joyce po ang talagang parang naging nanay ko, parang si Ma'am Kate. Nag-start pa lang po ang Star Power dati. At syempre, si Sir Deo, kung nasa man si Sir Deo ngayon, napakalaking parte po ni Sir Deo Indrinal sa kung nasaan man po ako ngayon. And of course, sa lahat ng mga kaibigan namin na nandito ngayon, maraming salamat. Alam ko marami kayong ginagawa, pero sa celebration na to, thank you kasi talagang nagpunta kayo kay Dave. Dave, maraming salamat si Dave. Suddenly, it's magic. Thank you very much, everyone. Maraming salamat po sa inyo lahat. And thank you so much for those beautiful words, Ate Angge, and to all of our executives. May we now invite you guys sa harap for a quick photo op. Yes. Angeline Quinto now joins One Music Management and Star Music. Ate Angge, meron kaming flowers. Thank you, Je. Para sa Salamat, inyo. Je. Celebrating the 15 years of the Power Diva, Ms. Angeline Quinto. And syempre joining us, head of ABS-CBN events, si Mama Dara, Darwin Jam, at Ate Abby Aledo from One Music Management. Years of excellence from Miss Angeline Quinto. Being back with her family at Star Music. Thank you so much to everyone. You may Thank now you, Star take your Music. seats. Thank you, KD. Creative din. Salamat po. Thank you very much. Thank you, Mamo. Salamat sa inyo. Thank you so Thank you, much to Zed. all of our heads. Thank you so much, Ate Angge. Pero syempre, hindi pa tayo nagtatapos dyan. Syempre, meron tayong question and answer segment, Ate. Yes. Iba pa to sa kanina. Meron tayong question and answer segment, pero with a twist naman. Ang twist natin, meron tayong wheel of questions. Oh, gusto mo yung wheel natin? Wheel of Wow. questions. Tapos pag Alam mo nasagot to. ng tama, may premyo to, di ba? Wala. Yun, hindi ko masagot kung may premyo pa. Okay. Magkano to? Tanongin natin mamaya. So, please have a seat. Aray ko. Hindi na kapahirap ako dyan. Huwag kabahan, hindi naman ano to. Siyempre, we have a wheel of icons. At siyempre, each icon will have a question attached. Okay. Okay? So, Okay. explain na. Supporters and fans from me. Alam nyo, ang dami po naming hinahanda ng mga bagong kanta at importante po talaga sa akin na yung mga kantang gagawin namin at i-release namin, gusto ko na lahat ng mga klase ng pag-ibig, kung ano man ang pinagdadaanan ng mga listeners natin, I'm sure makikita at mararamdaman nila yung sarili nila sa kantang yun. And kagaya na sinabi ni Andy kanina, at iba't ibang klase ng songs yung gagawin namin. Pero siyempre hindi natin kakalimutan at hindi tayo lalayo dun sa core bilang si Angeline. So yun yung very excited ako kasi nung nag-listening kami last month, ang ganda na talaga ng mga kanta. Pati ako napapapalakpak. Paano yung palakpak na yan? Ganda! Alam mo nung pumalakpak ako, bumalik yung mga kalapati. Bumalik ba? Pero seryoso po, ang daming mga songs na malapit na po namin i-record. And syempre si Sir Jonathan po ang talagang magiging guide ko dyan sa recording namin. And
yun, talaga excited ako na this year sana pag na-release po namin yung mga kantang ito. Ang dami talagang, I'm sure ang dami makaka-relate dun sa mga kantang gagawin po namin kasi mga original song siya. And siguro, pagdating naman po sa acting, nagpapasalamat din ako kasi hanggang ngayon talagang may mga tao po na nagtitiwala sa pag-arte ko. Kaya second po talaga sa pagkanta talagang minahal ko din ang acting. So, abangan niyo po kasi may mga bagong movies po ako na gagawin. Pero sa ngayon kasi hindi ko pa talaga pwedeng i-announce kung sino po yung mga makakasama ko. Pero malapit na, I'm sure ma-share po namin yan sa inyong lahat. Wow, that's so exciting. Thank you so much for Thank that you, answer. Jay. Okay, next question tayo. Okay. Sa star tayo. Sa star. Sa star na. Yes, sa star tayo lagi. Pinalitan niyo yung tanong, gumulong siya. Hindi. Ito pa rin, babasahin ko. From Reyma Deveza. Reyma? Reyma Deveza from ABS-CBN News Online. Sabi niya, what can we look forward to now that you renewed your contract with ABS-CBN's Star Music? Yes, Star Music. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, guys. Ako din po, ang nilook forward ko talaga ay maraming songs pa tayong magawa, maraming concerts tayong magawa. Kasi bilang isang singer talaga, wala akong ibang gustong gawin kundi makapagbigay ng napakalaking inspirasyon sa mga tao. At sobrang thankful ako kasi alam niyo yung song na Patuloy ang Pangarap na sinulat ni Sir Jonathan Manalo. Ang daming mga OFW. May mga OFW po na talagang nag-message sa akin at nagpapasalamat sila kasi dahil daw po sa kantang Patuloy ang Pangarap, hindi nila binitawan yung pangarap nila. So hanggang ngayon patuloy silang lumalaban sa buhay bilang OFW sa ibang bansa para sa family nila at mga anak nila. So, pag nakaka-receive ako ng mga ganong messages, parang mas lalo akong na-excite na gumawa pa ng iba't ibang klaseng kanta. Pero ate, balik ko yung sinabi ko kanina. Tama ba? We can expect some concerts lined up para sa'yo? Yes, marami tayong gagawing mga kanta, maraming concerts. Lahat-lahatin na natin yan. Sana makasama ko ang Bini. Wow, dito sa Tagala. Alam nyo na yan, ha? Pero sabi si Raymond, meron siyang isa pang tanong, Ate Angge. Apart from recording new songs, are you also open to doing stage plays? Uy! Theater? Uy! Musical? Fan ako, syempre. So, ever open ka ba mag-musical? Alam mo, hindi ko pa siya masagot ngayon, Je. Pero kasi iba din ang discipline ng mga aktor sa teatro. Totoo yan. Iba ang disiplina talaga nila. And minsan, tinatanong ko yung sarili ko, kakayanin ko ba kung ako yung nandoon? Pero dahil lahat talaga ay gusto kong subukan, hanggat nandito ako, so I'm sure one time or one day, baka masubukan ko din. Why not, di ba? At why not, malay natin, Kung may bitahan ako or may mga tao po na magbigay ng chance sa akin, gagawin ko. At malay natin yung musical na yun, it will consist of all of your songs. Yes! Lahat ng mga awiting nagawa namin. Yes. Manifest. Maganda yun. Thank you so much, ate. Next question na tayo. Siyempre, we have 15 questions for her 15 years in the industry. Kurtina? Hindi nga kurtina, stage. 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 Pero kurtina. Di ba mukhang kurtina, guys? Kurtina ba? Ito lang, pero ito, stage yan. Stage na. Stage Ito pa. lahat yan. Parang kurtina. May ganyan lang sa bahay. May ganyan kayo sa bahay. Okay. From Joan Madrazo, from a lifestyle and entertainment creator. Ang tanong niya, what's one thing about Angeline Quinto today that would surprise your younger self? Gandang tanong na yan. Ano yung tanong? Ano nga ulit? Yung mga... What's one thing about Angeline Quinto today that your younger self would be surprised about? Siguro may isang bagay ako ngayon na ikaka-proud ng aking pagkabata. Ito yun. Yung umabot ako ng 15 years sa industry. Kasi bilang isang alam niyo yun, bilang isang batang babae na nagsimula pong kumanta sa napakaraming mga amateur singing contest, ang dream ko lang talaga po dati ay magkaroon ng isang regular na trabaho
na kumakanta ako every day, every night, na sumusweldo ako. Kasi yun talaga yung gusto kong gawin na makatulong sa Mama Bob. And sa 15 years na binigay sa akin ni Lord, ang dami talagang nangyari. Pero hanggang ngayon, nandito tayo, nag-celebrate tayo ng 15th year. And ang dami pa natin nilulook forward na pwede pa natin gawin at ma-share sa ibang tao. So, ito yung pinaka maibabahagi ko dun sa younger self ko na alam ko ikaka-proud na. And of course, syempre yung family ko ngayon. Thank you so much for that, Ate Ampi. Pero syempre, balikan natin yung mga concerts, no? Yung mga gusto mong i-achieve at na-achieve mo hanggang ngayon is doing many concerts. Yes. Marami na rin kasi akong nakatrabaho. Pagka katulad ni Eric Santos, sila Sir Martin. So, dream ko talaga na magkaroon ng isang napakalaking concert this year. And hopefully, ma-share ko sa inyo yan ngayon. May i-share mo ba? Yes! May gagawin akong concert this year, mga kaibigan. May malaking concert po tayong gagawin. Tumahan natin yan, Siyempre guys! kasama po ang Creative Den family ko and Star Music family ko. Ito po ang napakalaking celebration ng aking 15 taon sa industry, and napakaraming mga songs pa ang ibibigay natin sa lahat ng mga supporters natin. Kaya sana guys, sana po abangan ninyo po yan kung kailan po yung napakalaking concert na gagawin natin ngayong taon. Kasi excited akong magawa talaga ito. Wow, the Power Diva herself back in concert this year. Yes, this Nag-aabangan year. natin yun, Ate Ampi. Thank you so Thank much you, for that Jen. announcement. Thank you. Alright, next question na tayo sa ating Wheel of Questions. Kunti na ulit. Hindi, ibayin natin. Ayun, ito. Sa computer ata to, or sa YouTube somethings. Alright, from Jeffrey Olia Garcia, from Jeff Oligar TV. Ang tanong niya, since you are known as a queen of teleserye theme songs, nami-miss mo bang kumanta para sa isang teleserye? Wow! Grabe yung wow na yun! Wow! 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 Kuya Jeffrey! Ang ganda ng question ni Kuya Jeffrey kasi alam niyo po, sasabihin ko na sa kanila ngayon, Sir Jonathan, meron na po akong na-record na bagong song para sa bagong teleserye na lalabas po sa ABS-CBN. Wow na wow! Malapit na po ito. Pinagbibidahan po ni Secret! Pero meron na po kami na-record ni Sir Jonathan Manalo na song. Natapos na po namin and naparinig na rin po namin sa ibang mga boses at natutuwa naman ako na gustuhan nila. So, malapit na po yan ma-release kasabay po ng bagong teleserye ng ABS-CBN. Wow, exciting yan. Yes. Congratulations. Thank you, agad Jay. yan. Salamat po. Exciting. Abangan talaga natin yan. Alright, next question tayo. Ano kaya ang tanong? Huwag na. Isip pa. Parang may nakita ko utak. May utak ba yun? Hindi. Meron. Gusto mo unahin yung utak? Ay, utak. Actually, binagay ko yung utak. Meron. Punta tayo sa utak. Sa brain. Brain. Alright, thank you so much, Jello. From Jeffrey Perdon, from Showbiz Online Portal. Kuya Jeff? Ang tanong Jeffrey? niya, how do you think your experiences outside Star Music have shaped you as an artist? And how will these influence your future music releases? Alam mo, makakasagot niya, Sir Jonathan. Natawa ko lang si Sir John ulit. Kinabahan si Sir Sir John. Jonathan. Sir Jonathan, Experience mo daw ang tinatanong Kasi yung experience ko, dito. sinishare ko yun eh. Oo, kaya sinishare ko. nag-open Alam mo, up kayo. birthday kami niyan. Ah, talaga? Di ba, Sir John, November 26? Oh, minsan celebrate kami, isang celebration na lang. Anyway, eto, alam nyo guys, syempre bilang isang singer at performer, talagang maraming mga challenges din na dumarating sa atin. Alam niyo, parang minsan mapapaisip ka bakit wala kang hit song ngayon. The next year, ang dami mo namang bagong kanta. Pero ako kasi, lahat po nang nangyayari sa buhay ko, maging maganda man yan, maging sakto lang ang ganda at hindi man maganda lahat yung sinaselebrate ko, guys. Kasi naniniwala ako kapag ikaw yung klase ng tao na meron kang dreams,
napakarami mong pangarap, yung tipong hindi ka nauubusan ng pangarap, talagang mas, alam mo yun, mas naririnig tayo ng universe. So feeling ko, mas na-shape yung pagiging singer ko, mas naging positive ako mag-isip, mas naging positive kung ano yung mga gusto kong gawin. Kasi lahat ng mga tao din sa paligid ko, gusto ko yung nakakapagbigay din ng inspirasyon sa akin. Importante kasi na lahat ng mga nakakasama natin, yung tumutulong sa atin para mas ma-achieve natin yung mga pangarap natin. So, katulad ni Sir Jonathan Manalo, nila Kuya Rox, lahat yung mga nasa management ko, talagang sobrang happy ako kasi alam kong sila yung laging unang sumusuporta sa mga gusto kong gawin. O siyempre ate, binanggit mo yung mga pangarap. Kaya ngayon pa natin pinag-uusapan yung mga pangarap. Yes. At sabi mo, pangarap mo din magka-concert this year, tama? Yes. At balita na meron na tayong date for this concert, tama ba? Tama ba ate? Yes. Kailan ito? August 22. August 22. 2026. Wow! August 22, 2026. Yes, August 22, 2026. Saan ito ate? Saan? Sa Araneta Coliseum. Wow! Palakpakan natin. Exciting talaga yan, guys. Super, Je! Dapat nandun ka, ha? Nandun talaga ako, ate. Nandun talaga. Alam mo yan. Alright, balagyan natin yung wheel. Grabe, so many surprises from our power diva. Ayan. Palakpak ata to. I think. Ikaw, Ari, anong tingin mo ito? Baso? Baso? Hindi yung baso! Parang palakpak ata yan. Baso may star. From Lance Joseph Martinez, ang tanong niya ay, the music industry is ever evolving. So how has your taste and preferences in music changed in the recent years, and how will that reflect sa mga future mong releases? Well, for that question, what do you expect me to answer? Alam niyo guys, totoo naman yung sinabi niya. Kasi di ba po, kahit tayo talagang alam natin na talagang nag-iiba ang klase ng music natin sa industriya. Ako, siguro ang gusto ko talagang gawin, maka-collaborate po ang mga bagong songwriters, ang mahuhusay ng mga songwriters kagaya ni Jeremy. Wow, thank you. Mga artist din na talagang hilig ang kumanta, ang magsulat ng mga awitin. Kasi for me, parang pag nakikita ko yung music natin na nag-iiba, maganda rin naman yun. Maganda rin talaga. Kasi syempre, iba't ibang taste naman talaga ang gusto ng bawat isa sa atin pagdating sa music, di ba? Marami tayong gustong subukan, marami tayong gustong pakinggan. Pero para sa akin, importante pa din na hindi natin kakalimutan yung core natin bilang isang artist. Like, marami pong mga songwriters na nagbibigay sa akin ng mga awitin. Pero pag hindi ko po nakikita yung sarili ko dun sa kanta, baka hindi pa time para kantahin ko yung song na yun. Parang ganun. Kasi honest ako pag gusto kong mag-record ng mga bagong songs. Pag hindi ko na nakikita yung sarili ko dun sa kanta or na-imagine yung sarili ko dun sa song, baka para sa ibang tao siya. Pero pag intro pa lang ng awitin at naramdaman ko sa melody pa lang ng kanta, ako yan. I-re-record ko yan agad mamaya. Agad mamaya. Yes, kahit wala pang -1. Kahit wala pang... Oo. Grabe. Ang hirap, di ba? Di ba na ganun? Siguro talagang babalik at babalik tayo sa core natin. Kahit saan tayo makarating. At yun yung importante. Kahit sa music. Well, siyempre ate, as listeners, siyempre, we'd like to say thank you for that honesty din. Sa music mo, Yes. sa voice mo, whatever you want to do sa music, sa gusto mong puntahan, we support you all. Thank you, Jay. Thank you so Thank much. you, Jay. And thank you to everyone that submitted questions para sa ating Wheel of Questions. Pero kung may follow-up questions po kayo, yung ating friends from the media at the press, now is your chance to ask those questions to the power diva herself, Ms. Angeline Quinto. Does anyone else have any questions? Si Dara daw. Hindi, dadaan lang siya. Dumaan pa pala siya. Dadaan lang siya. Kumain na ba kayo, friends? Kumain na po ba kayo? Alright, we have a question. Thank you po. Bongga. 15. Salamat po. Okay, question lang. Okay, bukod sa
sa isang pangarap. Ayun, patuloy pangarap pala kasi Sa isang pangarap. Yes, everybody thinks sa isang pangarap. Ano may consider mo na syempre sa isang pangarap yung ano eh, signature song mo yan. What you consider sa 15 years may masasabi mo na most memorable song for you and why? Bukod po sa patuloy ang pangarap, Yes. ang dami, pero dahil isa lang po yung tinatanong nyo, for me siguro yung kunin mo na ang lahat sa akin. Yes, and yung piliin mo rin ang Pilipinas. Uy, ang daming Oo. na happy sa song na yan. Totoo yan. Ang dami Piliin mo mo ng ang trend dun eh. Pilipinas. Sobrang nagulat po Trending. ako na parang bumalik po sa isip ko kung paano namin na-record ni Sir Jonathan yan para sa tourism, di ba? I wanna ask you, nung nakita mo nag-viral siya, ate, what was your reaction na ang daming trends na lumalabas? Sabi ko, saya, gawa rin tayo. Sabi ko, saya, gawa rin tayo. Sabi ko, ano na tayo sa mga nagagawa ng content. Sumali na tayo sa mga gumagawa ng mga contents para sa Pilimong Pilipinas. Pero that time po kasi, buntis po ako dun sa pangalawang baby namin na si Sylvia. So sabi ko, kung gagawa tayo ng gender reveal, sabi ko, yun ang gawin nating twist para dun sa Pilimong Pilipinas. Since ako naman po yung kumanta ng song, talagang pinag-isipan namin magiging okay ba kung dito yung gender reveal natin. Alam mo yun, sobrang nakakatuwa kasi ang dami din na happy nung ginawa po namin yung content na yun. So siguro bukod po sa patuloy ang pangarap na ginawa ni Sir Jonathan Manalo, yung Pilimong Pilipinas at yung kunin mo ng lahat sa akin. Kasi halos magkasabay po na nirelease yung patuloy and yung kunin mo na ang lahat sa akin. Yes. Then dyan po kasi nag-start na nabigyan din po ako ng chance makapag-abroad. So makapag-tour sa ibang bansa, hindi po talaga madalas yung nire-request, yung patuloy ang pangarap at kunin mo ng lahat sa akin. Pag yun po yung kinakanta ko, nabibigyan po ako ng tip, $20. Ganun pala. Yes. Oo. So, pag binigyan ako ng $20, sinasabi ko po dun sa mga nag-aabot, gusto niyo ulitin ko po. Ayaw na naman, ayaw nila. Okay na. Pero okay po, thank you po sa pagpunta niyo. Okay, na-mention mo yung kanina kasi yung acting. So, Yes po. that's late last year, nilabas ni Miss Carby yung video na sa From Four Sisters in the wedding, the rose ninyo. So, tapos syempre nung this Far Magic event, the question is, open ka pa bang gampanan uli yung role niyo for us for a spin-off with Encho or saan man papunta yung pwede prequel, pwede sequel, no, Kasi Puso na yan ngayon eh. Yes, saka parang everyone is looking forward. Parang sobrang iconic ng character na yun na bukod sa patuloy ang pangarap, pag sinabi Angeline Quinto, yung character na yun na Si Princess. Si Princess Kaya ako Bayan. nakablo ngayon. Yes. Pero kung sa question po ninyo, kung willing pa po ako na gawin yung role na yon sa future, kung halimbawa na Spin-off. yes, O, kumusta na siya? Kung halimbawa po na papayag po si Enchong My Loves, si Reverend, why not? Gagawin ko po talaga ulit. Parang kumusta na yung kayong dalawa? Yes, kung ano na po ba nangyari sa kay buhay Reverend niyo, at kay oo. Princess? Kasi di ba meron po kaming spa doon? Yeah. May business po ang aking mga magulang na happy ending. So, kung gusto yung itry yung happy ending, lilibre ko kayo. Last na lang. Lilibre ko sila. But last na lang, Miss Angel, do you Oh. consider that as a major milestone sa 15 years mo yung role? Like, it may be that, so, kasi naalala ko dati, di pa ni-reveal yan sa mga trailer. Opo. Panggulat kayo. Do you consider that as a major milestone in your career? Opo naman. At syempre para makasama mo si Angel Locsin, si Ate Tony, sila Bea, Shaina, Derek Cathy. Actually, si Derek Cathy talaga, siya po talaga yung unang kinausap ko bago ko po tanggapin yung role na yon. Dahil, syempre, kilala ko naman si Derek Cathy na talagang napakarami ng mga blockbuster hits na i-direct. So, na-pressure ako. Sabi ko, sino po yung magiging director natin? Nung sinabi si Derek Cathy, pwede po bang mag-meeting muna kami? Para pagdating po sa set, kalmado na po ako. Pero bigyan naman po ako. So, si Derek Cathy po yung nag-explain sa akin kung ano po yung magiging role ni Princess Maybaya. And kung ano po ba yung gusto ni Derek Cathy din na makita bilang si Princess dun sa role ko. I-expect mo yung impact up to this day? Hindi po. Hindi talaga. Parang, kasi, nung ginagawa po namin yung Four Sisters in a Wedding, lahat lang po ng
ng sinasabi ni Direk Cathy, ginagawa ko lang. Ultimo yung lolo. yung pagsigaw ng lolo dun sa ending. Nasabi niya, Angge, gusto ko kasi yung pinakamataas na lolo. So, dami ko lang ginawa. Di ba naging mobra kay Direk Cathy? Hanggang sa naging, gustuhan niya. Okay, we got it! Sabi ng ganun. So, parang ako kasi, para makakatrabaho mo si Direk Cathy, sobrang honored ako doon. And sabi ko nga kung masusundan ko ang Four Sisters in a Wedding na same cast din, na nandun si Enchong, si Tita Carmi, si Tito Buboy, yan. Syempre, gagawin ko po ulit talaga. At sana kung matutuloy. Star Cinema naman po mag-decide nun. Thank you po. Okay. Ayan. Hi, Angge. Yes po. Yan, syempre 15 years in the music industry as power diva and syempre katulong ng Star Music. Yes po. Ramdam mo ba hanggang ngayon yung power mo sa industry? Grabe yung power na yan. Ibang power. Iba po yung pagkakaintindi ng Oo po naman, alam niyo, importante yun na laging nanggagaling sa atin yung power na gusto nating i-share sa mga tao at makita ng mga tao. And ako po kasi, hindi naman mabubuo yung power na yun kung hindi rin dahil sa mga taong nandyan na naniniwala sa akin at tumutulong sa akin para makumpleto ko yung power na yan. Kasi kung ako lang mag-isa, parang kulang talaga. So, sa Star Music family ko, talagang from the start po, sila talaga yung isa sa mga pamilya na alam kong ang daming willing na i-risk para lang sa mga gusto kong gawin na mga songs. And minsan nga po parang mahirap din kasi pagka, yung minsan yung mga ideas nyo, pag hindi nagtutugma, minsan yun yung mahirap, di ba? Yes. Yung kung ano yung mga navivision ko, iba sa navivision nila. Pero dahil ang Star Music family talagang 110%, ganun po katiwala yung loob ko kasi ilang taon ko na rin po silang nakakasama at nakakatrabaho and wala naman po akong pinagsisihan doon. So feeling ko yun po yung yun din po yung talagang tumutulong sa akin para ma-maintain mo yung power na meron ka. And my last question, syempre gaano naka-apekto yung sa music mo yung pagiging nanay mo ngayon at saka pagiging asawa? Merong